Mga ka-creepy, ako si Baltazar, ang inyong gabay sa madilim na mundo ng mga kwentong katatakutan dito sa Creepy Pinoy Stories. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at paglalakbay kasama ko sa mga eskinita ng kababalaghan. Kung handa ka nang makarinig ng mga kwentong magpapabilis ng iyong tibok ng puso at magpapalawak ng iyong imahinasyon, huwag kang mawawala. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel para hindi ka mahuli sa bawat bagong upload ng ating mga orihinal na Tagalog horror stories. Sumali sa ating lumalagong komunidad ng mga adik sa nakakakilabot at nakakatakot na kwento. I-click ang notification bell para lagi kang updated at kasama sa bawat sigaw at bulong ng dilim. Ngayon, ihahatid ko sa inyo ang isang kwento na magpapakita na ang tunay na nakakatakot ay hindi lang mga multo o maligno, kundi ang mga anino ng ating sariling realidad. Sa lumang bahay sa Tondo, saksi ang buwan sa unti-unting pagkakawatak-watak ng isang pamilya. Isang bata ang kanyang mga ngipin at ang mga anino sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ano nga ba ang kanilang itinatago? Samahan ninyo ako at alamin natin ang misteryo sa likod ng mga nakapangingilabot na iyak at ang mga aninong gumagalaw sa kadiliman. Handa ka na bang sumilip sa kwentong ito? Ihanda ang iyong sarili at tiyakin na ang iyong mga ilaw ay bukas dahil ang takot ay nagsisimula na. Sa gitna ng eskinita ng Tondo, nakatago ang isang lumang bahay na may kupas na pintura at sirang bintana. Ang bahay na ito, na parang saksi sa maraming bagyo, ay tahimik na nakamasid sa pagkakawatak-watak ng pamilya ni Camille at Marco. Sa loob, ang mga dingding ay puno ng mga larawan na kumukupas na rin na parang mga alaala ng mas masasayang panahon. Si Camille, 8 taong gulang, ay maingat na nagtatago ng mga nalalaglag ng ngipin ni Teresa sa isang maliit na kahon. Nakatitig siya sa kanyang inang mahimbing na natutulog sa lumang sofa na puno ng mga butas at mantsa. Ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa ay tila naghahanap ng kislap sa dilim na bumabalot sa kanilang tahanan. Samantala si Marco, 14 na taong gulang, ay naglalakad pa uwi galing sa eskwelahan. Ang kanyang mga paa ay mabigat sa pagod, dala ang mga lumang libro at ilang pirasong pandesal para sa hapunan nila ni Camille. Ang kanyang nooy kunot sa pag-aalala habang nagmamadali siyang makauwi at makapiling ang kanyang kapatid. Sa kanilang hapagkainan, ang katahimikan ay biglang naputol nang si Teresa ay nagising na parang hinahabol ng masamang panaginip. Nanlilisik ang kanyang mga mata, nagwawala siya dahil sa kawalan ng kanyang gamot. Si Marco, sa kabila ng kanyang kabataan, ay pilit siyang pinapakalma. Inaawat sa paghagis ng mga pinggan na tila ba'y mga piraso ng kanilang buhay na unti-unti nang nadudurog. Sa paglipas ng 1 taon, ang mga pangako at pag-asa ay tila mga dahon na tinangay ng hangin. Si Marco, suot ang lumang maong at t-shirt, ay nagpaalam kay Camille na may luha sa mga mata. Hinigpitan niya ang yakap sa kanyang kapatid, nagbibigay ng pangakong tatawagan siya palagi mula sa malayong Cebu. Ang kanilang paghihiwalay ay parang isang sugat na hindi alam kung kailan gagaling. Sa kaarawan ni Camille, tanging ang malamig na simoy ng hangin at ang tahimik na kwarto ang sumalubong sa kanya. Walang bakas ni Teresa, walang yakap, walang halik, walang bati. Tanging ang kanyang mga ngipin sa kahon ang nagsilbing kasama sa kanyang espesyal na araw. Sa isang payak na tawag sa telepono,
Binati ni Marco si Camille, ngunit ang kanilang pag-uusap na dapat sana'y puno ng pagmamahal at kasiyahan ay nauwi sa mainitang argumento tungkol sa mga responsibilidad at sakripisyo. Ang bawat salita ay tila isang patak ng asido sa kanilang sugatang puso. At sa pagbagsak ng telepono, kasabay nito ang pagkawasak ng mga bote ng alak ni Teresa, ang simbolo ng kanilang pagkakalayo at ang simula ng isang mas malalim na bangungot. Sa gitna ng kanilang pagkakawatak-watak, isang kakaibang pangyayari ang nagbabadya sa kanilang tahanan. Ang mga anino sa liwanag ng buwan ay nag-aabang, handang magdulot ng bagong uri ng takot na hindi pa nila nararanasan. Sa isang tahimik na gabi sa ilalim ng liwanag ng buwan, nag-alab ang kalan sa kusina habang si Marco ay abala sa pagluluto ng adobong manok, ang paboritong ulam ni Camille. Ang bawat hiwa ng karne, bawat timpla ng toyo at suka ay kanyang inihahanda bilang simbolo ng kanilang pagkakasundo. Sa hapagkainan, nagtama ang kanilang mga mata at sa isang simpleng ngiti, nagkaunawaan na ang magkapatid. Habang sila'y kumakain at nagtatawanan, isang nakabibinging iyak ang biglang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang sigaw na iyon mula sa labas ng kanilang bahay sa Quezon City ay tila nagmula sa kailaliman ng kaluluwa. Sa una, pinilit nilang ipagkibit balikat ito, isinasantabi bilang ingay lamang mula sa isang kapitbahay o isang ligaw na hayop. Ngunit nang muling marinig ang nakapanghihilakbot na iyak, napansin nilang may kakaibang anino na gumagalaw sa kanilang bakuran na tila may sariling buhay. Sa silid ni Camille, ang magkapatid ay nagkukulong. Ang kanilang mga puso ay sabay na kumakabog sa takot. Pinapakinggan nila ang mga yabag at bulong sa labas ng pinto na tila gumagaya sa boses ni Teresa at Marco. Ang hangin sa silid ay naging mabigat at ang bawat bulong ay tila isang hininga ng isang nilalang na hindi nila maunawaan. Si Marco, kahit pinipigilan ang kanyang takot, ay nagpasyang buksan ng bintana upang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ngunit bago pa man niya ito magawa, isang malakas na hampas sa pinto ang nagpahinto sa kanya. Ang hampas na iyon ay tila nagdala ng mensahe, hindi sila ligtas. Si Camille, yakap ang kutsilyo at ang kahon ng mga ngipin, ay nanginginig habang binubulong ang pangalan ni Marco. Umaasang hindi siya iiwan sa gitna ng dilim na unti-unting pumapalibot sa kanila. Sa labas, ang anino ay tila naghihintay, nag-aabang, at ang bawat sandali ay puno ng tensyon na tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa kanilang leeg. Ang pagkakasundo ng magkapatid ay biglang naging isang laban para sa kanilang kaligtasan. Ano ang misteryo sa likod ng mga iyak at anino sa labas ng kanilang tahanan? Anong panganib ang nagtatago sa dilim? Naghihintay na lamunin sila. Ang susunod na mga kaganapan ay magtatakda ng kanilang kapalaran. Sa gitna ng kaguluhan, ang pinto ay bumukas ng biglaan at isang figura na may hawak na sirang bote ay sumugod papasok. Ang mukha nito, hindi makilala dahil sa mga sugat at pasa, ay nagdulot ng matinding takot kay Camille. Ang dilim ng gabi ay tila sumanib sa figurang ito, nagdadala ng kakaibang sindak na lumamon sa liwanag ng buwan. Si Camille, sa kanyang munting lakas, ay nagtago sa ilalim ng kama. Ang kanyang puso'y kumakabog sa takot. Ang mga yabag ni Teresa ay papalapit ng papalapit. Ang bawat hakbang ay tila isang martilyong bumabayo sa dibdib ni Camille. Sa bawat sandaling lumilipas,
ang paghinga niya ay lalong bumibilis at ang kanyang katawan ay nanginginig sa ilalim ng kama na parang dahon na tinatangay ng hangin. Sa labas, ang mga pulis na tumugon sa tawag ng mga kapitbahay ay dumating na parang mga anghel ng kaligtasan. Sa kanilang pagpasok, nabulabog si Teresa sa kanilang pagdating. Sa wakas, naramdaman ni Camille ang kamay ng isang pulis na umaabot sa kanya. Iniligtas siya mula sa bangungot na nagbabadyang lamunin ang kanyang buong pagkatao. Ang sindak sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng luha ng pagpapasalamat. Ang dilim ng gabi ay napalitan ng liwanag ng umaga, ngunit ang kadilimang bumalot sa kanilang tahanan ay hindi ganap na naglaho. Ano kaya ang magiging kinahinatnan ng magkapatid sa harap ng kanilang naglahong ina? Sa loob ng malamig na istasyon ng pulis, si Camille at Marco ay magkatabing nakaupo, tangan ng isa't isa. Sa kanilang mga mata, makikita ang bakas ng mga luha at pagsisisi. Pinagmamasdan nila ang kanilang inang nasa likod ng rehas na wala na sa sarili, isang aninong hindi na nila makilala. Sa pagitan ng mga luha at pagsisisi, napagtanto ng magkapatid na ang tunay na halimaw ay ang mga bisyo na sumira sa kanilang pamilya. Ang mga sugat sa kanilang puso ay maaring hindi na maghilom, ngunit ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ay mananatiling matibay sa kabila ng lahat. Sa huling eksena, si Camille at Marco ay magkahawak kamay, lumalakad palayo sa istasyon. Ang kanilang mga hakbang ay mabibigat, ngunit puno ng pag-asa. Isang simbolo ng kanilang pagpapasyang hindi na muling pabayaan ang isa't isa at ang kanilang kinabukasan. Sa paglayo nila sa mga anino ng nakaraan, ano naman kaya ang bagong umaga na kanilang sasalubungin? Mga ka-RIPI, natunghayan natin na ang tunay na halimaw ay minsan nasa anyo ng ating mga kinakaharap sa buhay. Sa bawat anino ng kahapon, may liwanag ng pag-asa na nag-aabang. Daddies, salamat sa pakikinig sa ating kwentong pumukaw sa ating mga damdamin. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mga susunod pang nakakakilabot na kwento. I-click ang notification bell para lagi kang kasama sa bawat takot at pangil ng dilim. Hanggang sa muli, mga ka-creepy, huwag hayaang lamunin kayo ng anino ng gabi. Excited na akong muling makasama kayo sa susunod nating paglalakbay sa madilim na sulok ng ating mga imahinasyon. Mag-ingat at magpatuloy sa paghahanap ng liwanag. Paalam.